Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Maingat na ipinatong ni Amara ang kanyang laptop sa gilid ng kanilang marmol na kitchen counter, bahagyang dumudulas ang kanyang cardigan sa isang balikat habang iniscroll niya ang isang magulong spreadsheet. Ang ugong ng dishwasher ang pumupuno sa tahimik na apartment, napuputol lamang ng paminsan-minsang pagkatok ng kanyang mga daliri sa mga tekla. Isang tasa ng tsaa, kalahating nainom at matagal nang lumamig, ang nakalapag sa kanyang tabi. Nakahiga na si Lucas sa kama mula pa alas 8. Inihatid niya ito sa pagtulog sa pamamagitan ng dalawang kwento. Isa tungkol sa mga dinosaur at isa naman tungkol sa mga sasakyang pangkalawakan. Hanggang sa bumigat ang mga talukap ng bata at unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ng maliit nitong kamay sa kanya. Dapat ay natutulog na rin siya. Ngunit narito pa rin siya, masusing sinusuri ang isang panukalang pang-marketing para sa kumpanyang hindi naman niya pinagtatrabahuhan. Biglang nagbukas ang pintuan sa harap. "Gising ka pa, mahal?" Magaan at mapaglarong bati ni Ethan. Pumasok siya na suot ang kanyang kulay abo na Amerikana, nakapatong sa isang braso ang jacket, at bahagyang kumakalat ang amoy ng kanyang mamahaling pabango. Malinis, elegante at sadyang siya. Maluwag na ang kanyang kurbata, at bahagyang magulo ang kanyang buhok, tila ilang ulit na niyang hinaplos iyon buong araw. "Gabi na ang uwi mo," sabi ni Amara nang hindi tumitingin, bagaman bahagyang umangat ang sulok ng kanyang labi. Yumuko si Ethan at hinalikan ang kanyang sentido, mainit ang kanyang mga labi sa balat nito. Mabigat ang araw. Sunod-sunod ang mga pulong. "Alam mo naman kung paano iyon." "Alam ko." Tinapik niya ang screen. "Kaya sinisiguro kung hindi magiging magulo ang bukas." Lumapit si Ethan sa likuran niya at sinilip ang screen. "Sobra kang mabuti sa akin." Palagi mong sinasabi iyan, biro niya habang ibinabaliktad ang pahina ng kanyang mga tala. "Magulo ang presentasyong ito, Ethan. Para bang sinusubukan nilang ibenta ang kaginhawaan gayong ang dapat nilang itampok ay pagbabago. Hindi lang kayo nag-aalok ng produkto. Nagbibigay kayo sa mga kliyente ng isang pamana." Nagpakawala si Ethan ng mahinang sipol. "Diyos ko, napakatalino mo." Napangisi siya. "Alam ko." Tumawa si Ethan at ginulo ang kanyang buhok, at sa isang iglap, tila bumalik sila sa kanilang mga araw sa kolehiyo. Mga gabing ginugol sa silid-aklatan, siya na napapalibutan ng sandamakmak na sangguniang aklat, habang si Ethan ay nakasandal, nakapatong ang mga paa sa mesa, nakangiting wari tiyak na sa huli ay siya rin ang may tamang sagot. "Pero seryoso," sabi ni Ethan habang pinupulot ang kanyang mga tala. "Ito. Napakahalaga nito. Gagamitin ko ang lahat ng ito bukas." Bahagyang tinaasan ni Amara ang isang kilay. "Lahat? Hindi mo man lang babaguhin? Gagawin mong sarili mo." Ikinaway niya ang kamay na tila balewala. "Asawa kita. Ang sa akin ay sayo. At ang sayo, aba, mapalad ako dahil sa akin din iyon." Umiling si Amara ngunit hindi na nagsalita. Ganoon si Ethan. Laging kaakit-akit, laging may maibibitawang biro na halos imposibleng ikagalit. Nag-vibrate ang kanyang telepono dahil sa isang mensahe mula kay Miranda. "Huwag mong kalilimutan ang brunch sa Sabado." Walang dahilan para umabsent. Bahagya siyang umiti at mabilis na nag-type ng tugon. "Darating ako." Samantala, ang telepono ni Ethan, na nakaharap pababa sa ibabaw ng counter, ay biglang umilaw. Sandali lamang. Nasulyapan ni Amara ang pangalan. Victoria V. May kasunod na simpleng emoji ng puso sa paunang mensahe. Napakurap siya. "Trabaho ba iyan?" Tanong niya ng kaswal, bahagyang itinuro ang telepono. Mabilis itong dinampot ni Ethan bago pa siya makakita ng iba at isinilid sa kanyang bulsa. "Oo, kliyente." Ayaw mo namang marinig ang mga nakababagot na detalye. Magaan at tila walang halaga ang kanyang tono.
Gayunman, may kung anong kakaiba sa paraan ng kanyang pagsilid ng telepono na nagdulot ng bahagyang kirot sa sikmura ni Amara. Pinabayaan na lamang niya iyon. Palagi naman niyang pinapalampas ang maliliit na bagay. Kumuha si Ethan ng isang bote ng serbesa mula sa refrigerator at sumandal sa counter. Pinagmamasdan siya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka, Amara. Seryoso. Kalahati ng mga promosyon ko. Ikaw ang may gawa niyan. Mahinahon siyang umiti at may init na kumalat sa kanyang dibdib sa kabila ng pagkailang na hindi niya lubos maipaliwanag. Hindi naman siya kailanman humingi ng pagkilala. Sa katunayan, ni minsan ay hindi man lamang iyon sumagi sa kanyang isip. Totoo, paminsan-minsan ay namimiss niya ang sigla ng pagtatrabaho, ngunit mas masaya siya rito. Bilang asawa ng lalaking pinaniniwalaan niyang perpekto. Kinagabihan, sumandal siya sa hamba ng pinto habang pinagmamasdan si Ethan na nagsasanay ng kanyang presentasyon sa harap ng salamin sa sala. Mukha itong buhay na buhay tuwing nagsasalita. Punang kumpiyansa, kaakit-akit, gaya ng lalaking minahal niya maraming taon na ang nakalipas. Nakaramdam si Amara ng tahimik ngunit malalim na pagmamataas. Ito ang buhay nila. At sapat na iyon. Amoy sunog na kape at labis na pabango ang conference room. Naupo si Ethan sa dulong bahagi ng makintab na salaming mesa, walang ingat na nakasampay ang kanyang jacket sa likod ng upuan, habang nananatili pa rin sa alon ng tagumpay mula sa client meeting noong umagang iyon. Gustong-gusto ng mga ito ang kanyang presentasyon. O mas tamang sabihing presentasyon ni Amara. Ngunit hindi naman nila kailangang malaman iyon. Sumandal siya, magkasalikop ang mga kamay sa likod ng ulo, habang umaalingaw-ngaw ang usapan sa buong silid. Mga papuri, biruan, at ilang tinging may halong inggit. Malinaw na ninanamnam niya ang lahat ng iyon. Iyon ang gusto niya sa lugar na ito. Ang Venture and Corporation ay hindi lamang isang branding firm. Isa itong entablado. At si Ethan Mendoza, natuto siyang gampanan ang pangunahing papel. Sige, tumahimik nga kayo, mariing sabi ni Robert, ang pinuno ng kanilang dibisyon, pagpasok pa lamang nito ay agad nang naputol ang ingay sa paligid. May balita ako. Biglang tumahimik ang silid. Simula sa susunod na linggo, sabi ni Robert, bababa na sa pwesto ang kasalukuyan nating punong ehekutibong opisyal. Nakapili na ang board ng kapalit. Si Maxwell Escudero. May mahinang sipol na narinig mula sa isang sulok. Sandali, bulong ng isa. Iyong Maxwell Escudero. Escudero Group. Tumango si Robert. Inihahanda na siya ng kanyang ama para rito sa loob ng maraming taon. Siya na ang opisyal na hahawak ng posisyon. At oo, asahan ninyo ang mga pagbabago. Kilala si Maxwell sa pagiging mahigpit at personal sa pamamalakad. Naramdaman ni Ethan ang paghigpit ng kanyang sikmura. Maxwell Escudero. May bigat ang pangalang iyon. Ang mga Escudero ay hindi lamang mayaman. Sila ay isang pamana. Ang kanilang apelyido ay nakaukit na sa lungsod ng Maynila, mula sa matatandang bangko hanggang sa mga mamahaling matataas na gusali. Hindi tulad ng ibang punong ehekutibong opisyal na napapaamo ni Ethan sa pamamagitan ng mga cocktail at matatamis na salita si Maxwell. Hindi nito kailangang patunayan ang sarili. Ipinanganak ito na taglay ang uri ng kapangyarihang si Ethan, ay kaya lamang tularan at ipakita sa iba. At, dagdag ni Robert na may ngiti, magkakaroon ng isang salu-salo bilang pagtanggap ngayong katapusan ng linggo. Inaasahang dadalo ang lahat ng senior staff. Nais makilala ni Ginoong Escudero ang bawat isa. At saka, kumislap ang kanyang mga mata sa paraang hindi nagustuhan ni Ethan, obligado ang may kasamang panauhin. Walang dahilan para hindi makadalo. Isang alon ng bulungan ang kumalat sa buong silid. Pinilit ni Ethan na ngumiti, ngunit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Obligadong may kasamang panauhin. Ibig sabihin, si Amara. Ibig sabihin, ang kanyang asawa. Ang kanyang perpekto, tila hindi maaabot na asawa. Ay papasok sa mundong ito. Isang mundong pinagtatrabahuhan ni Victoria, 2 palapag ang layo. At si Sabrina sa Public Relations, na patuloy pa ring nagpapadala ng mga mensaheng madaling araw na tila nangungumusta kung gising pa siya. At si Lena sa Strategy, na may ugaling lumapit ng higit sa nararapat kapag sila'y nagkakaisa. Hinaplos niya ang kanyang panga,
tinatakpan ang kanyang pagkailang sa pamamagitan ng isang mayabang na ngiti. Mukhang kailangan ko nang hanapin ang aking tuksedo, magaang niyang sabi na nagdulot ng ilang mahinang tawanan. Ngunit sa loob-loob niya, nagsimula na siyang magplano. Pagbalik niya sa kanyang mesa, nag-vibrate ang kanyang telepono. Victoria V. Hindi siya nag-atubili. Victoria, maayos niyang sagot, bumababa ang tinig sa malambing na tonong alam niyang kinagigiliwan nito. Nasaktuhan mo ako sa pinakaabala kong sandali. Isang mahinang tawa ang umalingaw mula sa kabilang linya. Iyan ang lagi mong sinasabi, Ethan. Huwag mong sabihing nakalimutan mo na ang Sabado. Nakalimutan mo ba? Kailanman ay hindi ko nakalimutan ang Sabado. Iniharap niya ang kanyang upuan sa bintana at ibinaba ang kanyang boses. Alam mong nami-miss kita. Pero hindi natin ito maaaring pag-usapan dito. Tatawag ako mamaya, ayos? Ibinaba niya ang tawag bago pa ito makapagsalita pa, at basta na lamang inihagis ang telepono sa kanyang mesa. Tinitigan siya ng kanyang refleksyon sa salamin. Sa isang saglit, ang saya mula sa tagumpay niya kaninang umaga ay tila kumupas, napalitan ng mas mabigat na pakiramdam. Pagkaraan, inayos niya ang kanyang kurbata, kinuha ang kanyang jacket, at ibinalik sa mukha ang kilalang alindog ng isang Mendoza. Kung darating si Maxwell Escudero sa lungsod, kailangan niyang gampanan ang kanyang papel ng higit na mahusay kaysa dati. Sa susunod na kabanata, unang makakaharap ni Amara ang marangyang mundong matagal nang ikinukubli ni Ethan, at doon magsisimulang mabasag ang imahe ng perpektong pagsasama na pinaniwalaan niya sa loob ng maraming taon. Samantala, isang hindi inaasahang pagkikita kay Maxwell Escudero ang magbubukas ng pinto sa mga lihim, kasinungalingan at tensyong kayang bumago sa takbo ng kanilang buhay. Kaya abangan natin,